Baka magamit pa, pero kailan? Hindi ko to itatapon. Baka magamit pa. Ilang beses mo na tong nasabi? Yung shoebox sa cabinet, yung plastic containers na wala ng takip, yung charger na hindi mo na alam kung saan ginagamit. Pero nandiyan pa rin. Bakit ang hirap magtapon? Bakit ang hirap mag-let go ng gamit? Most people would say, Praktikal lang yan. at oo, part of it is being practical. Pero kung napapansin mo na ang dami mo nang tinatago, kahit hindi mo naman ginagamit, baka hindi na lang siya about being prepared. May mas malalim na dahilan kung bakit ang hirap bitawan ang mga bagay. Kahit alam mong hindi mo na kailangan. Sayang mindset. May nakita kang lumang gamit. Okay pa to ah. Sayang naman kung itatapon. Kahit ilang taon mo nang hindi ginagamit, bigla mo siyang binavalue ulit. May concept sa psychology na tinatawag na loss aversion. Simple lang, mas ayaw nating mawalan kaysa matuwa sa bagong makuha. So kahit hindi mo ginagamit yung item, the idea of throwing it away feels like a loss. Parang may nawawala sa'yo, kahit hindi mo naman siya ginagamit. Hindi mo siya kailangan, pero ayaw mong maramdaman na nawalan ka. Sayang kasi. Baka magamit pa. May cable ka na hindi mo na alam kung saan ginagamit, pero tinatago mo pa rin. Hindi mo siya hinahanap, hindi mo rin siya nagagamit, pero hindi mo matapon. Bakit? Kasi baka magamit pa. And if you think about it, ilang beses mo na tong nasabi. Hindi lang sa cable, pati sa boxes, lumang gamit, kahit random na mga bagay. This is what you call possibility bias. Mas pinapahalagaan natin yung baka kesa sa reality na hindi na natin ginagamit. So instead of asking, ginagamit ko ba to ngayon? Ang tanong nagiging, paano kung kailanganin ko to someday? Hindi ka nagdedesisyon base sa present. Base ka sa possibility. Sa what if. Emotional attachment. May lumang damit, hindi mo na sinusuot. Hindi na kasya, pero hindi mo matapon. Kasi sayang. O kaya, may memories. May tinatawag na emotional attachment to objects. Minsan, hindi na yun yung importante. Yung meaning niya na. That shirt, hindi lang damit. Memory siya. Version mo from the past. Kaya kahit hindi mo na siya ginagamit, parang ayaw mo pa rin siyang bitawan. Hindi mo tinatago yung gamit. Tinatago mo yung kwento. Hindi lang to gamit. Sa bahay nyo, may plastic na puno ng plastic. May kahon ng kahon. May drawer na puro miscellaneous. Alam mo na yun. Sa Filipino households, normal to. Lumaki tayo sa mindset na huwag magsayang, maging handa. Hindi dahil hoarder tayo, kundi dahil sanay tayong mag-adjust sa kung anong meron. Kaya ang instinct natin, i-keep. Just in case. Hindi ka lang sentimental. Practical ka lang. Minsan, sobra. Prepared or puno na. Decision fatigue. Maglilinis ka, hawak mo yung item, Keep, throw. Mamaya na. tapos ibabalik mo na lang. This is called decision fatigue. Kapag madami kang decisions in a day, napapagod ang utak mo. So instead of deciding, you delay. At ang default decision, keep it. Hindi ka lang attached. Napagod ka lang mag-decide. Mamaya na. So next time na may hawak kang gamit at iniisip mo, baka magamit pa, try mo lang mag-pause. Tanungin mo sarili mo, ginagamit ko ba to recently? Or gusto ko lang siyang i-keep just in case? Kasi minsan, hindi clutter ang problema.
yung hirap mag-let go. Ikaw, anong pinaka-random na bagay ang hindi mo pa rin matapon hanggang ngayon? Share mo lang sa comments. Gusto ko makita kung gaano tayo kadami dito. If this felt a little too real, you can leave a like. And if gusto mo pa ng ganitong usapan, yung parang inaayos natin yung mga bagay sa isip natin, subscribe ka lang. Tambay ka lang dito.